Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang suporta ng mga members ng Iglesia ni Cristo sa Mag-amang Duterte. Nakakatuwa, no? Si Congressman Marcoleta sumugod sa hospital kahapon at talagang pinahayag niya ang kanyang sakit sa loob, sama ng loob, at sinasabi niyang walang ginawang mali si Atty. Laika Lopez. Doon na nagpakita ng suporta. Kanina lang na pakinggan ko si Katunying. Nagrereklamo na sa talamak na katiwalaan sa gobyerno ng Pangulong Marcos. So, ito na. Nakikita na halos karamihan itong katiwalaan ng gobyerno ito at nagsasalita na ang taong bayan. Okay? So, pakinggan natin itong binyong ito. Tapos magsalita ni Vice President Sara Robin Sweet Sobres kina BBM, Liza at Martin Romualdez sa kahayupang ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga Duterte. Dito siya nakahanap ng kakampi. Tila nagpakita na ng suporta ang Iglesia ni Cristo at ang dating loyalista na si Katunying o Anthony Taberna. Bumaligtad na, kanya ngayong ipinagdidiinan. Nagkarapal ngayon sa katiwalian ang Marcos administration na dapat ang unang umaaksyon dito sa mga korupsyon katiwalian ay walang iba kundi ang presidente, si Bongbong Marcos. Pero hindi ito nangyayari. Tanging si Vice President Sara lamang ang nagsasalita. At kapag hindi daw nagsalita si BBM sa mga katiwalian ngayon sa kanyang administrasyon, pinagdiinan ni Katunying na si BBM ay kinukonsinti ang korupsyon ngayon. Papaano na kaya ngayon ang mga loyalista? Abangan ang buong detalye sa buong video. I still believe in God, and I trust that He sees everything happening. I urge everyone, even if you don't support VP Inday Sara Duterte, to at least pray for the country. Despite risking her position, VP Sara has become an instrument in exposing the abuses, corruption, and money-making schemes of those who elected into the executive and legislative branches. VP Sara has evidence to support her claims. She is not just a marites making baseless accusations. She is standing up against powerful figures, the seasoned and corrupt Marcos family, the canic Martin Romualdez, and the influential Liza Araneta Marcos. As a Filipinos, we must remember our strength and resilience. We are not Filipinos for nothing. We deserve better. Some people are diverting the legitimate issues raised by Inday about the corruption and competence issues of Martin Romualdez and BBM by spreading rumors that Inday and Atty. Laika Lopez have relationship. See? Kapag walang rebuttal, they divert the issue sa at home instead of addressing the issues. Ang rebuttal ay nag-meltdown daw at may karelasyon. Puro at home. Meanwhile, pinapangalanan ni Inday ang mga sangkot ng may tapang at paninindigan, pero yung mga kalaban niya idadaan sa multi-million PR demolition campaign. Idadaan sa media kasi mga duwag. Yung iba nga, nakikipag-meeting pa sa mga kaliwang grupo for his appetite for power and aspiration to become a president, pero lagapag pa rin sa survey. Expected naman somehow, hindi nga kayang sumagot ng harapan eh. Narito ang full video ng pagbaliktad na loyalista na si Katunying Anthony Taberna at tila pabor sa mga sinabi at statements ni Vice President Sara na binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Viltoker. Panoorin natin ang buong video. Ano na mga loyalista? May loyalistang nagsalita na. Pakinggan niyo to! Ikaw, ipo ako dito. Yan na. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Galit. Sasabihin ko po sa inyo yan. Loyalista to ha? Garapal.
sabihin, kinukonsinti niya ang Tama. katiwalian sa pamahalaan. Tama. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Boom. Oh, sa mga loyalistang nagbubulag-bulag. Sapol. Okay, so sana makarating yung boses ni Katunying sa Malacanang. Ano kayang magiging reaksyon nila? Baka kibit-balikat na lang. Sana mag-follow up statement o paliwanag si Katunying tungkol yan. Nung una, ang ganda rin yung kanyang pahayag, yung epekto ng kampanya ni PRRD laban sa panagbabawal na gamot. Di ba? Ang ganda yung sabi niya na tuminaw ang lugar namin sa Nueva Ecija. Yun ang totoo. Sabi niya, kayo, magsabi kayo, anong nangyari sa lugar nyo? Tuminaw ba? Tumahimik ba? Ayun, nagpatoto si Katunying. Kaya, nandyan yung kanyang pagiging journalist pa rin. Yan ang tunay na journalist. Nakikita niya yung katotohanan at nagsasalita kung kinakailangan. So, sana marami pang susunod kay Katunying na magsasalita laban sa katiwalian. Ano bang ranking natin sa corruption index sa buong mundo? Mababa tayo out of, correct me if I'm wrong, yung latest na corruption index, out of 160 countries, number 111, 114 tayo. Pati si mismo si Professor Winnie Monson, nagsalita siya na tumitindi ang korupsyon sa ating bansa. Yung porsyento na sinasabi ni Katunying, yun din ang sinasabi ni Mayor Benji Magalong na umaabot ng 40 to 45% ang nawawala sa pundo na gagamitin sana sa proyekto dahil sa mga komisyon. O di ang laking nawala, kaya substandard ang mga proyekto, lalo na sa mga flood control projects. So, ang Pangulo naman, sabi niya, nandyan man yung mga flood control projects na overwhelm lang. So, timing itong panawagan ni Katunying. Sana nga, gumalaw na ang Pangulo, magsalita na. Magsalita na tungkol dito sa corruption, yung talagang seryoso ba? Kasi, may narinig akong pronouncement niya sa isang seremonya, I think, in Batangas. Nagbigay siya ng mga ayuda. Ano lang siya? Dapat, sabi lang niya na maging high standard ang mga proyekto. Ano lang, salita parang kulang sa dating. Namimiss ko yung panahon ni Tatay Digong na yung may dating sana yung yung may gulat, may fear factor. Yung kabaitan ng Pangulo, yun kung minsan nagiging weakness niya. Sobrang mabait ang Pangulo na to a point na wala na lang yan. Binabaliwala na lang, tuloy lang ang ligaya. So, kailan kaya magsasalita ang Pangulo laban sa korupsyon? Maaasahan ba natin? O tahimik lang? Meron ding nanawagan kanina, isang Pinoy sa United Kingdom. Panawagan naman ng vlogger na ito, bagong vlogger, na magsalita ng Pangulo, ipatigil niya yung mga congressman, ipatigil na ang mga investigasyon sa Quadcom, sa Blue Ribbon, sa Kongreso, ipatigil na kasi yun ang punot dulo. Bakit nagsasalita na si BP Sara, frustration, nahi-headline na daw tayo sa London, yung BBC. Headline, yung assassination plot o attempt sa buhay ng Pangulo at First Family dahil sa galit ni si Sara. Negative ang image natin sa bansa dahil sa nangyaring kaguluhan sa politika. At ang panawagan ng mga taga-London, magsalita ang Pangulo at ipatigil. Kasi pag tumigil ng mayan, huhupa ang political tension sa bansa at hopefully, mag-focus na lang sila sa pagpapaunlad sa ating bansa, hindi yung ganyan nag-aaway-away.
So again, salamat sa suporta ng mga Iglesia ni Cristo, lalo na si Congressman Marcoleta at Katunying dito sa laban kontra katiwalian.